Pasensya na, Joy. Pero wala akong nakitang tuwalya dyan sa CR. Anong wala? Eh, doon ko lang naman yung iniwan kanina sa CR. Saka tatlo lang naman tayo nandito sa apartment, ah. Hinanap mo na ba sa kwarto mo? Baka nandun lang yun. Baka hindi mo alam kung saan mo nalagay. So, anong gusto mo palabasin ngayon? Na nambibintang lang ako? Ang kapal mo ng mukha mo. Hindi naman sa ganun, Joy. Ang ibig kong sabihin, sana hanapin mo muna sa kwarto mo. Baka nandun lang, bago ka mambintang. Hoy, Joy! Bago ka nga mabintang, siguraduhin mo muna may ebidensya ka. Kasalanan ba namin burara ka sa gamit mo? At pakalat-kalat ng tuwalya mo? Isa ka pang baklang butete. Pwede ba? Hindi kita kausap. Napaka-epal mo naman. Huwag kayong masyadong mayabang dito sa apartment. Dahil mas nauna akong dumating dito bago kayo. Mga sampid lang kayo. Alam mo ikaw, ang hilig mong magsimula ng gulo dito sa apartment. Kapag kaming dalawa lang dito ni Betty, tahimik lang buhay namin. Mga epal kasi kayo, mga hampas lupa. Siguro wala nang tumatanggap sa inyo na apartment, kaya sumisiksik kayo sa akin. Palibhasa, mamahalin at magaganda yung mga gamit ko, kaya pa nag-iinteresan nyo. Kapag hindi mo pa tinigil yung mabahong bunganga mo, makikita mo hinahanap mo. Besh, hayaan mo na siya. Huwag mo nang patulan. Baka lalo lang lumala yung gulo. Diyan na nga kayo, magsama kayo mga mababantot at mga amusurot. Hay, baklang mabaho! Ikaw ba ang kumuha ng Diyos ko dito sa rep? Andiyan ka na naman, Joy. Vitamins mo talaga bang bintang, no? Kahit maglagay ka pa dyan isang balding juice sa rep, wala kaming pakialam. Huwag kang nagbibintang. Pareho kayo magnanako ni Betty. Bagay nga kayo magsama. Ang pabangit yung kabanding. Mga bullshit. Baliw! Aray, tulungan niyo ako! Si Joy yun na. Tara, Besh, puntahan natin. Baka kung ano nangyari sa kanya. E di puntahan mo, basta ako, hindi ako maniniwala sa kadramahan ng babaeng yan. Oh. Gising ka na pala. Kumusta pakiramdam mo? Okay na. Ano ba ang nangyari? Hindi ko nga alam eh. Basta bigla ka na lang sumigaw at humingi ng tulong. Tapos pagpasok ko sa kwarto mo, nakita ko wala ka ng malay. Kaya pinabuhat kita kay Maxine dito sa sala. Baka masyado lang ako napagod sa trabaho. Napagod sa trabaho o napagod sa kabibintang sa amin? Pasensya na. Pasensya na sa inyong dalawa at sa mga nasabi kong masama at hindi maganda. Walang anuman yon, Miss Bungangera. Sana lang ngayon, malinaw na sa'yo. Na walang ibang makakatulong sa'yo, kundi kami mga kasama mo. Pasensya na kayo Sobrang tanga ko at lagi kayong inaaway ko palagi at pinagbibintangan. Samantalang kayo pa pala ang makakatulong sa akin sa ganitong kalagayan. Sa susunod, Joy, kapag nagbibintang ka ng tao, dapat sigurado kang totoo. Dahil ang pagbibintang ay hindi maganda. Lalo na kung ang pinagbibintangan mo ay siya pa pala ang pwedeng magligtas ng buhay mo. At isa pa, Joy, iwasan mo din maging madamot sa kapwa mo. Mas masarap pa rin sa pakiramdam kung nakakapagbahagi ka kung anong meron ka. At sana, maging mapagbigay ka sa kapwa mo dahil alam mong itong tamang gawin. Dahil lahat ng bagay na nasa atin ay palamuti lang sa katawan natin. Dahil darating ang araw, magiging kwento na lang tayo sa mga bagong henerasyon at sa mga darating pang mga panahon.